Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Ano ang ibig mong sabihin, sabi ni Kelly. Iniwan niya ang lahat ng gamit niya at umalis nang walang kahit anong paliwanag, sigaw ko sa telepono. Ipinagbigay alam lamang sa akin ni Fernando na umano'y kinuha nila ang lahat ng kanyang gamit at iniwan ang aking bahay. Pinilit kong alalahanin kung may nagawa akong mali, ngunit wala akong maisip. Isang buwan na ang nakalipas mula nang patawarin niya ako. Maayos kami mula noon, ginawa ko ang lahat ng makakaya ko upang mapasaya siya. May bumisita ba sa kanya? O may natanggap ba siyang kakaibang tawag o mensahe? Tanong ko habang isinasara ang laptop at kinukuha ang susi ng kotse mula sa mesa. Kailangan kong makauwi sa lalong madaling panahon. Opo, Ginoong Aboitiz. May iniabot po akong liham na naka-address sa kanya kanina. Pagkalipas ng ilang oras, nakita ko siyang umaalis dala ang lahat ng kanyang gamit, halos umiiyak. Tinanong ko po siya kung ayos lang siya, ngunit tumanggi siyang sumagot at iniutos na buksan ko ang tarangkahan, paliwanag ni Fernando. Maingat akong nakinig habang mabilis kong iniiwas ang sasakyan sa isang muntik ng bumanggang kotse. Hindi ko pinansin ang mga limitasyon sa bilis o ang trapiko, ang mahalaga ay makauwi ako at matagpuan ang aking asawa. Ano kayang laman ng liham na iyon para umalis siya ng ganoon? Sana ay hindi ito ang iniisip ko. Ngunit kahit ano paman iyon, hindi ko siya hahayaang mawala sa akin. Akin siya at lalaban ako para sa kanya. Ginamit ba niya ang alinman sa mga sasakyan sa bahay? Tanong ko, umaasang ang sagot upang mas madali ko siyang matuntun. Hindi po, Ginoong Aboitiz. Sumakay po siya ng taxi. Pasensya na po at hindi ko siya napigilan, sagot niya sa may panghihinayang na tinig. Hindi maaari, sigaw ko habang mariing hinahampas ang manibela sa galit. Ayos lang, Fernando. Ipaalam mo agad sa akin kung may anumang balita tungkol sa kanya, sabi ko habang tinatawagan si Tony gamit ang kabilang telepono at ikinokonekta iyon sa sistema ng sasakyan. Opo, Ginoong Aboitiz, sagot niya bago ibaba ang tawag. Hindi ko na siya itinama gaya ng nakasanayan ko. Paulit-ulit na nagriring ang telepono ni Tony, ngunit walang sumasagot, diretso sa voicemail. Sagutin mo na, kaibigan, halos sigaw ko habang muling dinidial ang numero. Kaibigan, abala ako ngayon. Maaari ba kitang tawagan mamaya? Agad niyang sabi nang sa wakas ay sumagot siya. Napakahalaga nito. Kailangan ko ang tulong mo. Maaari ka bang pumunta agad sa bahay ko? Pakiusap ko. Sige, papunta na ako, tugon niya bago ibaba ang tawag. Nag-focus ako sa pagmamaneho ng ligtas pa uwi. Paano nangyari ito, Tony? Walang ibang nakakaalam nito kundi ikaw at ako, sabi ko habang nakatitig sa mga papeles ng diborsyo na hawak ko, may pirma ko at pirma nila. Naalala kong malinaw ang araw na pinirmahan ko ang mga ito bago pa man kami ikasal, kasama ng iba pang kontratang inihanda ng aking abogado. Ipinag-utos ko noon na itapon ang mga iyon nang mapagtanto kong nahulog na ang loob ko sa asawa ko. Ngunit sa halip may nagbenta ng mga kumpidensyal na dokumentong iyon. At ang pangalan ng aking ama ay malinaw na nakaukit sa likod ng lahat ng ito. Bakit niya nagawa ito? Kelly, kailangan mong makita ang mga papeles na ito, sigaw ni Tony. Mabilis akong lumapit at isa-isang binasa ang mga dokumento. Nanlamig ang buong katawan ko. Hindi ako makapaniwalang nilinlang ako ng sarili kong ama, bulong ko. Lumabis na siya. Ngayon ay malinaw na kung ano ang nakita nila. Ito ang nagtulak sa kanyang pumirma at tuluyang umalis. Hindi ko siya hahayaang mawala dahil sa isang bagay na hindi ko kontrolado. Aayusin ko ito. Ano ang gagawin natin ngayon? Tanong ni Tony. Pinagsama-sama ko ang mga papeles at biglang inagaw ang dokumento ng diborsyo mula sa kanyang kamay, saka iyon pinunit sa maliliit na piraso. Una, ibabalik ko ang asawa ko at tutulungan mo akong hanapin siya. Pagkatapos, bibisitahin ko ang aking ama. Marami siyang dapat ipaliwanag, mariin kong sabi. Nasaan ang aking ama? Galit kong tanong sa kasambahay sa mansyon ng aking ama. Nasa silid aklatan po, Ginoo, sagot niya sa nanginginig na tinig bago mabilis na lumayo.
Hindi ko na inintindi ang kanyang takot o ang anyo kong tila handang sumabog sa galit. Diretso akong nagtungo sa silid ng aking ama. Iho, narito ka marahil upang makipagdiwang, tanong niya habang muling pinupuno ng alak ang kanyang baso. Hindi na ako bumati ni umupo man lamang, agad akong dumiretso sa punto. Papa, bakit ninyo ipinadala ang mga papeles na iyon sa bahay ko? Huwag na ninyong tangkain pang itanggi, sapagkat alam kong kayo ang nagbayad sa aking abogado. At para saan iyon, sigaw ko habang inihagis ang mga papeles sa kanyang mukha. Napakawalang utang na loob mong anak. Tinulungan kitang makawala sa babaeng ayaw mong pakasalan, at sa halip na pasasalamat ay galit ang ibinibigay mo, sigaw din niya habang patuloy sa pag-inom ng alak. Ano ang ibig ninyong sabihin na tinulungan ninyo akong makawala sa kanya? Hindi ba't kayo mismo ang nagbanta at pumilit sa aking magpakasal? Ano ang nagbago, sigaw ko habang mariing ipinupukpok ang aking mga kamay sa kanyang mesa. Nabasa mo ba ang mga papeles? Makikita mo roon na ang iyong lolo ay hindi kailanman pumirma sa kasunduang magpapakasal ang kanilang mga apo. Matibay siyang naniniwala sa tunay na pag-ibig. Ang tunay na kasunduan ay ang kalahating porsyento ng Aboitiz Construction ay mapupunta sa pamilyang Ramos at ang tagapagmana nito ay si Leila Cruz Ramos. Paliwanag niya habang kumukuha ng ilang dokumento sa kanyang mesa at inihagis iyon sa akin. Mabilis kong sinuri ang mga papeles. Ginamit niya ako bilang pain sa loob ng maraming taon. Paano ninyo nagawang gawin ito sa akin, Papa? Sigaw ko. Hindi ako makapaniwalang matagal na niyang sinusubaybayan sila ila. Alam kong hindi ka kailanman sasang-ayon na mapunta sa ibang pamilya ang sa atin, kaya ginawa ko ito para sa iyo. Sagot niya, pilit itinatago ang kanyang kasakiman sa ilalim ng salitang pagsasakripisyo. Hindi ninyo ito ginawa para sa akin, ginawa ninyo ito para sa inyong sarili. Gusto ninyo ang lahat, Papa, sigaw ko, may lasong bumabalot sa bawat pagbanggit ko sa salitang Papa. Hindi niya kailanman naging karapat-dapat ang titulong iyon. Oo, gusto ko. Ang iyong lolo sana ay nagpasalamat na lamang sa kanyang kaibigan, sa pamamagitan ng regalo o tahanan, sa halip na ipagkaloob ang kalahati ng ating negosyo. Pinairal niya ang labis na prinsipyo, sigaw niya, pilit isinisisi sa aking lolo ang lahat. Hinding-hindi siya magiging kalahati man lang ng lalaking ang aking lolo. Naririnig ba ninyo ang inyong sarili? Hindi ako makapaniwalang nasasabi ninyo iyan, sabi ko, may ngiting puno ng panghihinayang. Tuluyan na siyang nilamon ng kasakiman. Oo, at ikaw, anak, ay mahalagang bahagi ng plano ko. Alam kong pakakasalan mo si, ano nga ba ang pangalan? Oo, si Sofia. Kita kong labis mo siyang minahal. Alam kong ang pagpapakasal mo sa kanya ang sisira sa aking plano, kaya inasikaso ko siya, wika niya ng walang bahid ng pagsisisi. Ano ang ibig ninyong sabihin na inasikaso ninyo siya? Ano ang ginawa ninyo, sigaw ko, nanginginig sa desperasyon. Pinanood lamang niya akong gumuho, walang kahit katiting na malasakit. Huwag kang magkunwaring nagulat. Hindi kanya kailanman minahal, ang pera mo lamang ang mahalaga sa kanya. Binayaran ko siya upang wasakin ang iyong puso. Upang hindi ka muling magmahal hanggang maisakatuparan ko ang aking plano, wika niya ng walang preno, patuloy sa pag-inom. Ibig ninyong sabihin, binayaran ninyo si Sofia upang ipagkanulo ako. Paano ninyo nagawang gawin iyon sa akin? Tanong ko, bagaman alam ko na ang sagot. Isa na lamang ang malinaw, ang aking ama ay wala na sa tamang pag-iisip. Tinulungan lang kita. Hindi kanya mahal. Huwag kang magpakabanal. Gumawa ka rin ng kasunduan sa iyong asawa, alam iyon ng iyong abogado, at sinabi niya sa akin. Akala mo ba hindi ko malalaman, sabi niya sabay tawa. Dahil pinilit ninyo ako. Ano pa ang ginawa ninyo, Papa? Sana'y wala kayong kinalaman sa pagkamatay ng mga magulang nila ila, tanong ko, umaasang wala siyang kasalanan doon. Kung meron man, hindi ako kailanman mapapatawad nila ila. Walang pakinabang sa akin ang pumatay, kaya wala akong kinalaman doon. Oo, pinilit kitang pakasalan siya, at tinulungan din kitang makawala, sagot niya na may ngising kinaiinisan ko. Sa pamamagitan ng pagpapadala ng papeles ng diborsyo. Sino ang humiling yon sa inyo? Masaya ako kasama ang aking asawa, ngunit dumating kayo at muli ninyong winasak ang lahat, gaya ng lagi ninyong ginagawa. Kayo ang pinakamasamang ama sa buong mundo. Hindi ko matanggap na matagal ninyo nang sinusubaybayan sila ila, ngunit wala kayong ginawa nang mawalan siya ng mga magulang. Kinamumuhian ko kayo, wika ko, puno ng galit. Kamuhian mo man ako, anak, ginawa ko ang lahat ng ito para sa iyo, giit niya.
Huwag na ninyong gamitin ang palusot na iyan. Hindi ninyo ako kailanman inalagaan, ang sarili lamang ninyo ang mahalaga sa inyo. At alam ninyo ba, Ama, tapos na ako sa inyo. Ang kalahati ng kumpanyang inaasam ninyo ay hindi ninyo makukuha, sapagkat iyon ay kaila-ila. At kung susubukan pa ninyong gumawa ng anuman, hindi ninyo magugustuhan ang magiging tugon ko, mariin kong wika. Tinatakot mo ba ako, anak? Huwag mong kalilimutan na maaari kitang alisin sa kumpanya anumang oras. Nandito ka ngayon dahil sa akin, pagmamalaki niyang muli, isang banta na matagal niyang ginamit upang kontrolin ako. Oo, tinatakot ko kayo. At tungkol sa kumpanya, luma na ang banta ninyong iyan. Nabasa ko ang huling habili ng lolo. Hindi ninyo na ako kayang kontrolin. Ang kumpanya ay sa akin at kaila-ila. Kaya lumayo kayo sa akin at sa aking asawa, galit kong sabi habang palabas ng kanyang silid at ng kanyang bahay, at ng kanyang buhay. Bumalik ka rito. Ako ang papa mo. Kailangan mo akong sundin. Sigaw niya mula sa kanyang tanggapan. Isang ama na hindi kailanman naging ama. Ngayon, kailangan kong maghanap ng paraan upang patunayan kay Laila na hindi ako nagsinungaling sa kanya. Oo, nagpakasal ako sa maling dahilan, ngunit totoo ang aking hangarin. Mahal na mahal ko siya, at hindi ko hahayaang iwan niya ako. Kinaya ko ang pagkawala ni Sofia, ngunit hindi ko kakayanin kung mawawala rin si Laila. Siya ang aking buhay. Laila, bumangon ka na riyan sa sopa at maghanda ka na para sa trabaho, sigaw ni Tina sa kaibigan. Isang linggo ka ng ganyan. Hindi ka ba natatakot na matanggal sa trabaho? Sigaw ko sa ika-6 na pagkakataon ngayong araw, habang pilit ko siyang hinihila palayo sa sopa. Ngunit mariin siyang tumanggi. Sinabi ko na sa'yo, work from home ako. Bitawan mo ako, Tina, iritable niyang tugon habang itinutulak ako palayo. Nakakainis. Sa puntong ito, hiniling ko na lang sana na bumalik kami sa panahong kasuklam-suklam pa ang mga lalaki dahil hindi ko na talaga ito kinakaya. Hindi ko pa siya nakitang ganito noon. Simula nang wasakin ni Kelly ang puso niya, halos mabaliw na ako sa kanya. Isang linggo na ang nakalipas nang dumating siya sa pintuan ng apartment ko, humahagulhol sa iyak. Ikinuwento niya ang lahat ng nangyari at sa sandaling iyon, napigilan ko lang ang sarili kong bumalik sa bahay ng lalaking iyon, dala ang racket sa tennis upang managot siya sa ginawa niya. Ginawa ko na ang lahat para mapagaan ang loob niya, ngunit tila walang saysay ang lahat ng pagsisikap ko. Tumanggi siyang lumabas ng bahay o tumanggap ng bisita, kahit ang sarili niyang asawa na halos araw-araw nang nasa tapat ng pintuan ko. Buong araw, nakaupo lamang siya sa sopa, nanonood ng malulungkot at walang kwentang pelikula habang umiiyak. Nakalulumbay panoorin. Sige, maupo ka pa riyan sa sopa, bulong kong may inis habang pinupulot ang lahat ng junk food na nakakalat sa sala. Pero simula ngayon, wala nang sitsirya para sa'yo. Kailangan kong mag-isip ng paraan para mailabas siya ng bahay. Ang pagkakulong niya rito ay lalo lang nagpapalala ng kalagayan niya. Huwag mong itabi yan, kailangan ko yan, pagmamakaawa niya habang sinusubukang bawiin ang mga pagkain mula sa akin. Hindi maaari. Hindi ngayon. Kailangan ko talagang gumawa ng paraan para mapasaya siya, kahit kaunti lang. Hindi mo yan kailangan. Ang kailangan mo ay isang mainit na paligo, medyo mabaho ka na, at parang amoy keso na ang hininga mo, pabirong sambit ko habang tinatakpan ang ilong ko. Inayos ko ang buong sala, ibinalik ang lahat sa tamang lugar. Hindi ko maiwasan, maselan talaga ako sa kalinisan at ayokong may nakakalat o wala sa ayos. Grabe ka, napakabiro mo. Hindi ako mabaho at masasabi kong maayos pa rin naman ang ngiti ko, reklamo niya habang sinisinghot ang sarili at tumatawa, sabay nga ng sitsirya. Saan naman niya nakuha iyon? Lalo akong nabahala sa kalagayan niya. Isang linggo na siyang hindi kumakain ng maayos, maliban sa pizza. Pagkain ba talaga ang pizza? Oo naman. Ang pizza ay buhay. Ngunit ang sobra ay nakasasama pa rin sa kalusugan. Kaya labis akong nagpapasalamat na naitago ko na ang lahat ng alak. Maligo ka na. Pupunta tayo sa botik ko. Maghanda ka, mabango ka man o hindi, hihilahin talaga kita palabas ng bahay ngayong araw. Mariin kong babala habang paakyat ako ng hagdan. Sinigurado kong makita niya ang tinging nagsasabing hindi ako nakikipagbiruan. Nakatira ako sa isang 2-bedroom apartment sa pinakamayamang bahagi ng lungsod. Regalo ito sa akin ng aking ama noong kaarawan ko.
Maaga nawala ang aking ina at naging napakahirap para sa amin ng ama ko ang tanggapin ang pagkawala niya. Ngunit nalagpasan namin iyon, kami lang dalawa laban sa mundo. Matagal na rin akong hindi nakakatanggap ng regalo mula sa kanya simula nang pakasalan niya si Lucy. Ang babaeng iyon, ang dati kong karibal noong high school, ang reyna ng mga mapangmata at mapagmataas, ay kilalang ginamit lamang ang yaman ng aking ama. Lahat alam iyon maliban sa kanya. Hinding-hindi ko tatawagin ang babaeng iyon na stepmother. Hindi ko masikmura. Ni hindi ko kayang banggitin ng walang pagkasuklam. Nasaan na kaya ang paborito kong cute na jacket? Para akong sigurado na nakita ko ito kanina lamang, mahinang bulong ko sa sarili habang sinusuyod ang loob ng aking aparador. Nakakainis, napakahirap maghanap ng kahit ano rito. Bakit ba napakarami kong damit? Hindi ko nga maalala kung kailan ko binili ang bestidang ito, ngunit napakaganda. Isusuot ko ito sa hapunan namin bukas para sa aming anibersaryo. Ika-6 na taon na namin ni Franco. Hindi ako makapaghintay para sa araw na iyon. Nakokonsensya akong maging masaya habang ang kaibigan ko ay lugmok sa kalungkutan. Kailangan kong makahanap ng paraan upang makausap nila si Kelly. Mahal niya ang lalaki, ngunit ayaw lang niyang aminin. Alam kong mahal din siya ni Kelly, sapat na patunay ang mga nangyari noong nasa hotel kami. Pwede ka bang umiti man lang, Laila? Tinatakot mo ang mga customer ko sa sobrang lungkot ng mukha mo, bulong ko sa kanya. Umungol siya at sinenyasan ako ng nakakaasar na kilos ng kamay. Hindi iyan magandang asal para sa isang dalaga, tukso ko. Bumuntong hininga siya at mumiti ng pilit, isang ngiting mas nakakakilabot pa kaysa sa kanyang simangot. Nako, bumalik ka na lang sa pagsisimangot. Para ka nang yumaong lola ko sa itsura mo. Pagpraktisan mo pa ang ngiti, babalik lang ako sandali, sabi ko bago lumapit sa isang mataas ang antas na customer na kakapasok pa lamang. Maganda ang takbo ng negosyo. Napakarami naming naging customer kaya lubos akong napagod. Nagring ang cellphone ni Tina. Nasaan na naman ang telepono ko? Bulong ko habang naghahanap. Hello, sagot ko sa tawag nang hindi man lang tinitingnan kung sino ang tumatawag. Napatingin ako kay Laila mula sa malayo, tila ba malalim ang iniisip niya. Hello, baby girl, wika ng isang malalim at matipunong tinig sa kabilang linya. Agad kong nakilala kung sino ang tumatawag. Ilang beses ko nang sinabi sa iyo na huwag mo akong tawaging ganyan, mariin kong bulong, may bahid ng babala sa tono. Kumalma ka lang, huwag kang magalit agad, sagot niya. May narinig akong ibang taong kausap niya sa background. Paano mo nakuha ang numero ko, Tony? Tanong ko, puno ng pagtataka. Hindi iyon ganoon kahirap. Maaari kitang turuan sa isang kape bukas, tanghali. Hindi maaari. Paulit-ulit ko nang sinabi sa iyo, may nobyo ako. Ikakasal na kami at nakatakda na ang petsa. Hindi ako makikipagkape sa iyo, mariin kong paliwanag. Talagang nakaiinis na ang lalaking ito. Kumalma ka. Kape lang ito. Pag-uusapan lang natin kung paano natin matutulungan ang mga kaibigan natin na mag-usap. Hindi ko na kayang makita ang kaibigan ko sa ganitong kalagayan, paliwanag niya. Sige na nga. I-text mo na lang sa akin ang address ng restaurant. Doon na lang tayo magkita, pagsuko ko bago ko ibinaba ang tawag. Hindi ko na kayang makita sila na ganito. Hindi man siya matutuwa, gagawin ko ito para sa kanya. Laila, pwede ka bang kumain man lang? Wala ka pang nakakain buong araw, sabi ko habang paalis na siya sa mesa. Busog na ako. Tigilan mo na ang kakapansin sa akin. Hindi na ako bata, tugon niya bago tuluyang umalis. Napatingin ako sa pagkain ko at biglang nawalan ng gana. Nagpasya na lang akong pumasok sa kwarto at magpahinga. 5 beses ko nang sinubukang tawagan si Franco ngayong gabi, ngunit hindi niya sinasagot ang aking mga tawag at laging napupunta sa voicemail. Sana ay ayos lang siya. Sinilip ko ang aking mga social media account kung sakaling may iniwan siyang mensahe, ngunit wala. Kaya nagpadala na lang ako ng mensahe bago ako nahiga at pumikit. Sa susunod na kabanata, magsisimulang magtagpo ang mga landas ni Kelly at Laila habang unti-unting nabubunyag ang mga lihim na itinago ng nakaraan. Isang desisyong puno ng sakit at katotohanan ang hahamon sa kanilang pagmamahalan, kung may pag-asa pa ba o tuluyan na silang magpapaalam. Kaya abangan natin,